Yo mga kapatid, nandito na naman po tayo sa isang reaction video. Manonood na naman po tayo ng balita at bibigyan ho natin ng opinyon. Ngayon, bago tayo magsimula dyan, may papakita lang po ako sa inyo. Sintabi lang po sa mga mahihina ang bituka. Eto po, no, palike na lang din sa ating video ha. Eto po, sabi niya, bakit ninyo sinusuportahan si Sara Duterte? Ay nagnakaw ng kaban ng bayan. Yan. Ulitin natin ha, bakit daw natin sinusuportahan si Sara Duterte ay nagnakaw ng kaban ng bayan? Sa madaling salita, pinanood niya yung video ko bago po ito. Ang problema, nung pinanood niya siguro yung video ko, hindi niya tinapos o hindi naman kaya pinakinggan niya yung video ko pero hindi pumasok sa utak niya. Yung pinaliwanag ko patungkol po doon sa confidential fund na talagang hindi pwedeng ilagay ang pangalan. Bukod pa doon, mga kapatid, 125 million, tama ba? Or 120 million something. Yung kino-question nila, kaya ini-impeach nila si BP Sara. 125 million something, di ba? Tama? Ngayon, matanong ko lang, di ba mayroon ding akusasyon sa mga pumirma na binigyan sila ng 150 million? Tapos, sabihin na natin wala tayong ebidensya pa dahil inaakusahan pa lang yung mga yon. Pero bakit nagsasalita sila nung panahon ng eleksyon? O kahit bago, after na ata ng eleksyon, di ko alam. Nagsasalita sila na sinasabi nila na kaya lang daw nila ginawa yon para sa taong bayan. Kaya sila pumirma, etc. ganito kasi yung mga kababayan, parang hindi bibigyan ng budget yung lugar nila. Kaya, ginawa nila, pumirma sila. Hindi pa ba ebidensya yon? Hindi ba natin pwedeng, 150 yun ha? Mas mataas pa po yun kay BP Sara. Tapos, isa-isa sa mga pumirma doon. O sabihin na natin kahit 5 lang, bakit si BP Sara kino-question pa rin ninyo? Kahit na sinasabi niya na nga na pinaliwanag niya na. Di ba? Tapos sabi pa ng COA, wala namang masamang tinapay. Paulit-ulit na ako. Pero patuloy pa rin silang nagsasalita na magnanakaw si BP Sara. Iilan lang naman sila siguro, mga 5, 6. Sabihin mo na hanggang sandaan. Sabihin lang natin pero wala namang ganun dito. 32 million votes laban sa 5 o hanggang 100 taong nagsasalita ng ganyan. Hindi pa sila kinikilabutan na kahit na nagpapaliwanag na si BP Sara, hindi pa rin, sarado pa rin ang utak nila. Mas naniniwala pa rin sila doon sa kabila. Kulang ba sila sa estima? Na 150 million yung bigayan, allegedly. Tapos hindi nila iniimbestigahan. Bukod pa doon, yung mga confidential fund din nila na lumalagpas pa sa 120 million. May billion pa. Ayaw nyo questionin yon? Naman! Wow! Wow! Bata pa lang ako gusto kong mas malawak ang pag-unawa ko sa mga bagay-bagay. Ang sikreto lang dyan, maging open-minded ka. Pag may pagkakamali ka, tanggapin mo, tapos i-enhance mo ang sarili mo. Huwag yung nakakulong ka lang doon sa isang paniniwala mo na baka malunod ka, mali na pala yan. Nakakainis lang, no? Kasi nga, ipinaliwanag na natin dito, ganun pala talaga, no? Ilang beses naman nang nangyari to. Kahit magpaliwanag ka, kahit tumambling ka dyan, kahit ilabas mo yung atay balon-balunan mo, kahit yung abdo mo, ilagay mo sa ulo mo, para lang magpaliwanag ng maayos, hindi nila yan papakinggan kasi nga, sarado ang utak nila. Ay, simulan na ho natin. Ano bang meron dito? Dumating ang karma. Dapat ito ang ibalita nyo sa bayan. Yan. Gusto nating malaman ito kasi para may nagkakapikunan doon sa kabilang kampo. Gaano yan katotoo? Alamin ho natin. Reaction video at opinion po ito patungkol sa mga lumalabas na video sa politika. Hindi po ako ang source. Okay? Yeah! Let's get down to business. Papaalalahanan ko kayo kapag mabagal ang internet ninyo, nandiyan dyan ang fiber ni Juan. Mabilis na internet at ang mura-mura pa, tawagan nyo na. Baka meron na sa lugar ninyo yan, sayang. Shoutout Sir Brents. Okay na, ipi-play na po natin ito. Pero ito ang kwento sa akin. Oh. Even si Lisa at si Tamba, may kiskisan. Ooh. Nakikinabang. Ay. Hindi, halika.
ibig sabihin mayroong initan na nangyayari. Yan po yung ibig sabihin nun. Lang sila sa isa't isa. At meron silang common enemy, ang Duterte. Why? Because they have their own ambition. Pero deep inside, alam daw sa loob may kiskisa na tong dalawa. Nakukuha nyo? Ang tanong na lang dito, kailan to puputok? But for sure, ito'y puputok OMG. dahil hindi naman pwedeng dalawa silang uupo laas ulo. Oo. Okay. Narito ang Balitang Pinoy TV. Nasa description yan. Sir, maraming salamat. Sana minsan comment ka sa amin. Thank you po. Love you. Balitang Magandang Pinoy araw, TV. magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga banateros, banateras worldwide. Shout out po sa inyong lahat. Muli po, nagbabalik Coach Oli. Ito po ang ating magiging topic for today. Tamba, tatakbong presidente sa 2028. Awayang Marcos. Balikan natin yung sinabi ni Miss Abante ba yun o Mrs. Abante. Hindi raw tatakbo. Kapag tumakbo to, papakita natin yung video na sinabi niya na hindi tatakbo itong si Tamba. Wala na. Ba't ka pa tatakbo? 1% na nga eh. Wala na nga eh. Tingin ng mga tao sa'yo, wala na. Hindi ka nga pwedeng manalo. Kung kukuha ka ng boto, wala. Basura lang. Mauuwi ka lang sa Kumunoy o tinatawag na inodors, doon ka lang hindi pwede dahil nga mas mataas pa yung undecided kaysa doon po sa porsyento ng mga boboto sa'yo. 1%! Anak ng teteng. At Tamba. Pilit tinatago pero hindi na maitago. I-discuss po natin yan. Ano Meron yan? po akong nabalitaan galing mismo sa loob. Oy. Kayo po ang manggusga kung ito po ay may katotohanan. Pero ito ay matindi. Ito Okay, Awayang Marcos okay. at Tamba. Mamaya po pag-usapan natin. Okay. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman Di ba trinaydor ni BBM si Sara? Pero nagpakita ng maganda yan, harap-harapan. Yung pala, di umano, itong si Lisa, ayaw naman talaga si Duterte, dati pang binabanatan ng patalikod. Ang bumabanat kay Duterte ng patalikod si Lisa, ha? Si Duterte hindi niya babanatang nakatalikod to si nakakadiri. Hindi naman hindi niya Si BP Sara, harap-harapan kung lumaban. Talagang sasapuling ka niya. Magmumukha pang pabiktim yung mga umaaway sa kanya. Ganon kalakas si BP Sara. Biruin mo, pinagtutulungan na nga nila magpasa hanggang ngayon. Di ba? Tulong-tulong na sila. Kasi kung hindi sila magtutulong-tulong, wala. Ganyan pa rin eh. Hindi nila Ito siya, nandito. Tapos ito nga yung sinasabi ko, yung final boss, BP Sara. Ito na yung gusto nilang mangyari. Malaglag to. Pero dito pa lang sa lapag, wala na. Hindi na kaya. 32 million votes. Sino ba kayo? Umabot ba kayo ng 1 milyon? Kahit hanggang 5 milyon, wala. Hindi nyo kaya ang mga Duterte. Kasi ang Duterte, hanggat walang ginagawang masasama, mananatili kayong mahihirapan maghanap ng mga ebidensyang ipupukol nyo sa kanya. Ginagawa nyo ng tanga-tanga yung mga tao eh. Doon sa confidential pan eh. Okay, tuloy tayo. mababanatan to kasi hindi traidor to si Tatay Digong. Naman. No, yun ang sabi, di umano. Kaya nakikinabang lang sila sa isa't isa. At meron silang common enemy, ang Duterte. Why? Yes. Because they have their own ambition. Oo. Pero deep inside, alam daw sa loob may kiskisa na tong dalawa. Uy. Nakukuha nyo? Uy, Ang tanong na lang dito, kailan to puputok? But for sure, ito'y puputok dahil hindi naman pwedeng dalawa silang uupo laas ulo. Kaya nga nag-aagawan na sila. Talaga itong mga buayang to. sinasabi ko sa inyo, even after the election, sinabi ko na ito agad-agad sa SMNI, sa programa namin sa SMNI, sinabi ko agad dito sa vlog ko na ang maglalaban sa 2028 ay hindi Marcos, Oo. hindi Duterte Marcos. It's going to be Duterte and the Pinks. Duterte Yan and ang talaga Pinks. yan. Okay. Kaya nga tingnan nyo, uulitin ko doon sa mga hindi nakarinig nito. Teka! Sir Coach Oli naming mahal, kung sinasabi mo nakakampink ang kalaban ng Duterte, aba, ganyan lang kayo.
Kakamping. Shoutout sa mga kaibigan natin yung mga sumusuporta sa mga dilawan. Hindi ko po intensyon na saktan kayo, pero wala na ho talaga sa eksena. Wala na. Nagkaroon ng boto na ganyan. Hindi namin alam kung anong nangyari. Para sa akin lang, magic yun. Kung paano nanalo si Bam Aquino, etc. Ilalaban mo sa Duterte? Dilaw? Sa 2028? Really? Wala na. Walang kalaban ng Duterteng malakas. GG, wala. Tutulak ng pink. Sino ba ang talagang gigil na gigil? Bukod sa mga NPA, bukod sa mga grupong komunista na grupo na talagang gigil na gigil sa impeachment. Ang mga pinklawan. Oo naman. Yun naman talaga. Sila naman talaga may mga gusto niyan. Lagi nga natin sinasabi dito, after si BP Sara, susubukan nila naman si PBBM para mawala na, di ba? Pero hindi. Yung Marcos kasi, pagka natapos na yan, wala na eh. Si Madam Amy Marcos, ewan ko lang, parang kahit kampihan, idol ko yan si Robin Padilla, pero kahit kampihan po nila si Madam Amy, okay na po yung pa-senator, wala namang problema doon. Senator, pero yung mas matataas pa doon, Madam Amy, tsaka na lang, pag may nakita naming mas napatunayan pa, yan, okay sa amin yan. Kasi may panalo ang pinklawan dyan eh. Pag natuloy ang impeachment, magigirian ng dalawa. Marcos Duterte. That's for sure. Okay. Pag naipit ang Duterte, naipit si BP Sara, ilalabas niya ang baho ni Marcos. And I'm sure maraming hawak si BP Sara na baho itong si Marcos. So, lulubog Pwede. si Marcos. Naman. Kaya gusto ng pink yan. So, instead na Marcos at Duterte maglalaban sa 2028, ang maglalaban Marcos ay Duterte pink. Pero wala naman ng Marcos na malakas eh. Halimbawa, BP Sara, tatakbong presidente. Sino kalaban niya? Amy? Sino pa bang Marcos ang pwedeng malakas-lakas dyan na lalaban po kay BP Sara bilang presidente? Meron ba? Ay, wala akong nakikita. Tulpo? Wala, hindi. Malabo, sino pa ba? Wala talaga eh. Wala akong maiisip. Kayo nga, sige nga. Depende na lang kung magkakaroon ng dayaan, di ba? Possibly Duterte, Tamba, and Bam tandem. Si Bam, wala talaga. Wala rin. Hindi talaga sila gusto ng tao. NPA style yung mga taga-kabila kasi eh. Kaya wala yun. Para sa akin, wala. Posible yan. Coach, napaka-imposible naman yan. Wala namang may gusto kay Tamba. Tatandaan po natin. Wala. Ayaw nga ito si Tamba pero nakakuha ng pirma. Oo nga, no? Malakas Pera. po sumigaw ang pera. Oo. Malakas po sumigaw ang kapangyarihan. Malakas sumigaw ang ano. Tingnan nyo, bagsak na nga si Tamba at si Marcos at trust rating. Pero sinong nakakulong? Si Tatay Digong. Oo nga. So hindi po posible yan. Kung hindi man tumakbo yan si Tamba, may patatakbuhin yan na kaya niyang hawakan sa liig. But the player would be the Dilaw. Sino? Si Risa? Wala yan. Wala akong nakikitang mas malakas. Makakapasok. Kain bubog sila. Hindi nila kayang tapatan ang taga-suporta ng mga Duterte. Biruin mo, nakakulong na si Tatay Digong. Hindi ba iniisip ng ICC yon? Nakakulong pero nanalo pa? Ay, pakawalan na natin to. Mukhang mahal naman to ng masa eh. Dapat ganun. Ang dami naman sumusuporta. Ang daming tao sa bus, bla bla bla. Pero pinipilit pa rin nila. Akala ko pagka nasa ibang bansa na, International Criminal Court, mga matatalino. Anong nangyari dyan? Ano ba yan? Siguro naman, mas masasarap yung mga pinag-aralan nila dyan. Mas matitindi. Napakasimpleng, titignan mo lang, ay mahal ng masa to. Hindi pwede, wag to. Ibalik nyo na lang yan sa Pilipinas. Tinan mo, mahal ng masa. O kung talagang may kasalanan yan, di sana po. Ayaw na ng mga taga Davao yan. Pero bakit nanalo pa rin? Doon pa lang, sarap pagkukutungan ng mga no? May intention din kasi sila kung bakit din nila mabitawan ng Duterte na kaso na yan eh. Ewan ko din dito sa Pilipinas, wala daw jurisdiction. Tapos nandun na, may babalik pa ba? Wala di na raw alam kung may babalik pa si Tatay Digong kasi wala naman daw jurisdiction ng ang ICC sa Pilipinas, kaya hindi alam kung may babalik pa. Pucha, naipunta nyo nga dun.
Ito ang gobyerno natin ngayon, mga kapatid, kaya dapat po gumising kayo. Huwag kayong tutulad doon sa mga nagko-comment na magnanakaw si BP Sara. Si BP Sara, kurakot, 125 million, inubo sa loob ng ilang araw lang. Ay, boy, naka naman. Samantalang yung mga pumirma, 150 million. Kinain ng buo, halos parang aminin na nila, ginawa lang daw nila yon kasi nga para sa sarili nilang mga kababayan, bla bla bla. O yun, pati hindi nyo imbestigahan, mas malaki pa yun sa confidential fund at may marami pang mga confidential fund na dapat yung imbestigahan. Pero, bakit? Ba't Duterte? Hindi nyo ba naiisip yun? Nako. Tuloy tayo. Nabura na sa balat ng lupa yung mga dilaw? Wala na yan. Na inodoro na nga yan eh. Wala na, diba? swak. Oo. Ito ang pagkakataon nilang mabalik. Pag natuloy ito ng impeachment, it's either sugat-sugat ang Marcos sa impeachment Oo. or si BP Sara ang sugat-sugat. In any case, ang makalaban ng Pink ay ang Marcos or ang Duterte, Oo. panalo sila. At least. Bakit? Kasama sila sa finals. Matalo man sila sa finals, kasama sila sa finals. Hindi katulad ngayon, irrelevant ang Pink. Oo. Kaya nga ang Marcos nakikipagkuntsaba, kaya nga nakikuntsaba sa pula yan eh. Kaya nga nakapasok si Bam. At saka si Kik. Teka lang, sir. Coach Oli, may nabasa na naman ako dito sa comment section. Doon po sa nagsasalita na bakit nyo sinuportahan si Sara Duterte at nagnakaw naman daw yan ng kaban ng bayan. Di ba, pinaliwanag na natin yan. Eto, meron na naman comment, mga kapatid. Titikad Sara, the worst BP of the Philippines. Wala nang ginawa kundi always pasyal sa ibang bansa. Dami kasing perang kinurakot. May nag-comment doon sa isang video. Bago po ito, nag-comment doon. Wala daw ginawa kundi diba? Wala eh. Ganyan siguro talaga, no? Na kahit anong salita natin, kahit anong ipaliwanag natin sa mga taong mahihinang umintindi, hindi nila maiintindihan kahit sabihin mo pa, bumalibaligtad pa yung ulo mo, tanggalin mo yung mga mata mo, yung utak mo muna, tanggalin mo, tas ilipat mo sa kanila para malaman nila. Kung ang utak nila, yung utak mo, pag nilagay mo doon, baka sumabog yung katawan doon. Dahil hindi nila kayang unawain, no? Hindi nila kayang unawain kahit ipaliwanag mo na, balibaligtarin mo na, ang nasa utak lang nila, magnanakaw si BP Sara. Wow! Nihiyang-hiya naman kami sa 150 million na pirma-pirma. Tapos sa BICAM, flood control, etc. Gusto mo pa na mas matindi? O ito, pag swerte nyo, pag nakaabot pa rin kayo sa video na to, mga kapatid, pabanggit sa comment section, tanongin nyo, nasaan na ang Maharlika Fund? Maharlika Investment, etc. Ano ba naman tawag doon? Di ba naalala nyo yun? Malaking pera yun. Nasaan na yun? Ano nang mga pinaggamitan nun? Ulitin ko ulit, sabi nung saksi, ano ba yun? Kailangan daw malaman ng taong bayan kung nasaan na yung ganito, doon po sa, Maharlika Fund. Tapos uutang na naman ba ang Pilipinas o nakautang na? Wow, Maharlika Fund, ngayon ko lang ho narinig yun kasi nakatago-tagong pera po ata ng Pilipinas yun sa taong bayan yun. Ngayon, ginamit po yun, kinuha po ni PBBM yun eh. Di ba? Correct me if I'm wrong. Hindi ba kinuha? Kung hindi kinuha, di wow. Ngayon, kung kinuha pala yun, saan po yung pinaggamitan? Malaking pera yun, hindi lang po basta bilyon yun. Tanungin natin sila, nasan na yun? Kasi po, baka nasa flood control. Di ba? Hindi nila alam kung saan napunta yun. Kaya nga, panahon na daw, sabi nun sa saksi sa website na binasa ko, panahon na para malaman ng mga Pilipino nasaan yung confidential fund ulit. Nasaan po yung fund nung Maharlika? Nasaan yon? Alam nyo kung nasaan? Diba na? May mga bagong tulay. LRT, may bagong bagon. Mga daanan nyo dyan sa lugar ninyo, binabaha pa rin. At marami pang lugar po dito sa Pilipinas, nakaawa-awa po yung mga kalsada na binigyan lamang ng mga ayuda yung mga lugar na yon, pero yung kalsada nila parehas pa rin. Binabaha, maputik, mahirap dumaan. Gusto nyo ayuda pa rin? Okay ang ayuda pag binabaha o may sakuna.
Pero wag laging yun kasi nga hindi aasenso ang ating bansa. Malay mo sa pagbibigay nila ng ayuda, kumakatkong din sila doon. Ngayon nga ang tanong, nasaan ang Maharlika Fund? Di ba? At marami pa pong iba dyan. Nagkikiskisa na sila. Pareha sila sabik sa pamumuno. Mga kaibigan, imulat nyo ang inyong kaisipan. Hindi natin kailangan maging abogado o kailangan maging matalino dyan. Tignan nyo lang yung mga nawawalang pera. Tignan nyo ang mga basihan. Ini-ignore lang po nila ang katotohanan. Hindi nila... Ang dami na nga nilang mga mga parang pantakip doon sa mga tanong Biruin mo, yung BICAM nawala na. Wala nang usapan kasi kinuha nila si ating Pangulong Duterte, di ba? Wala na nga may nagtatanong pa rin pero hindi na masyadong binubuksan ngayon. Ka Madam Amy, marami ka pong trabaho sa mga senator natin diyan. Marami kayong dapat i-hearing. Pag na-hearing nyo naman, patingin naman kami ng resulta. Kasi minsan hearing lang tapos wala naman kami nakikitang resulta. Patingin din po, pasilip, baka meron. Kasi pag meron na, iko-content din natin. Diba? Mga kapatid, magmasid kayo, huwag kayong tutulad. Sa bagay, iilan lang sila, pero naiintindihan natin. Dapat yung unawain din minsan, kung tayo mas malaki ang pag-unawa natin, lalo na dun sa mga nagko-comment na patulan na lang din natin, minsan mag-comment din kayo. Comment, dati hindi ako nagko-comment Pero sabi kasi ni GPT Chat sa rules daw ng YouTube, mas maganda daw nakikipag-interact ka sa mga comment section para daw po mas maganda yung hatak ng recommended sa YouTube. So mga kapatid, maghanap kayo diyan ng mga lintik na mahirap umintindi, mga taong inaakusaan po si BP Sara, sabay-sabay po natin komentan, good or bad, kahit ano pa yan. Okay, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Salamat po lagi sa pagtitiwala ninyo. At syempre, kapag gusto mo naman na medyo ma-relax ka, gusto mo nang makinig ng mga kanta namin, ayan po, may mga inihanda po akong channel para po sa inyo. At kung gusto nyo naman sa Facebook, ilalagay ko rin po sa description. Meron po akong page dyan, bagong gawa. Ang dami pong followers nun. 0. Hindi, totoo, 0. So, hindi pa siya kumikita. Naglalabas din po ako doon. Siguro may mga 4 na video na po ako doon. Ipapakita ko po dyan sa comment section. Gaganon nyo na lang yung link. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Ito po yung isa. Ay, saan na yun? Okay, ito na, outro na tayo. Gumawa po ako ng channel at tinawag ko lahat ng mga magagaling kumanta. No? Para ilagay sa aking channel. Original po lahat yan. Galing po sa ating X-Crew Music. Yan mga kapatid. Diyan po ako mag-upload ng mga kantang pwede nyong patugtugin. Pagkatapos nyo akong panoorin o hindi naman kaya sawa na kayo sa mga balita, nandyan po ang X-Crew Music. Nasa description yan. Siyempre, kasabay ng ating fiber ni Juan. Pag mabagal ang inyong internet, lumipat na kayo dyan. Tawagan nyo na baka meron na sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Tara, simulan na. Oh my God, we're back again.